Ako nga pala si Gabber Villa, ang apo ng Agimat, pero dapat apo ng anak ng Agimat. Oh, yun. Nandito ako doon. Lahat ng mga nangyayari doon, selection ng manok, syempre tinitingnan ko rin yung breeding, magko-commercial din naman kami for this season. And sa mga susunod na season, Mga ilang taon ka na, Sir Gab? Para lang may tamang context tayo for our audience. legal age na, 21. So, pwede na magsama. Pwede na. Hindi ko naman sabi, magaling na ako eh. So, nag-aaral pa rin ako. Tuloy-tuloy. Practice pa rin. Kung may ibang style akong gusto matutunan, papractice ko. So, namilay. Tapos, Nanalo pa rin. Nanalo pa rin. Awa ng Diyos, nanalo pa rin. May nakwento ka na nung nag-umpisa kang magkabit ng tare na medyo dinidihado ka. Kasi nga, baguhan. Baguhan. Kinakalaban ako ng maraming mananari dyan na kumakalaban. Pero syempre may mga kaibigan din na tumutulong at sumusuporta pa rin. Sure ka. Okay. Yon, magandang araw mga kalargada at muli po nandito ang inyong lingkod, Rudy, para na naman sa napaka-exciting na episode ng Largana Podcast, ang episode 43. So eto yung episode na pinamagatang Apo ng Agimat. Syempre, kasama natin si Boss Miguel dito sa ating nagbo-boss ka na ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa episode 43. Guest po ako ng ating host niya, Rudy. Yun. Very excited ako sa episode na to. Kahit ako, medyo na-excite ako sa gantong episode na medyo maaga pa pero mulat na. Maaga pa pero Mulat na. Parang narinig ko na sa'yo dati pa nung kabataan mo yan. Parang sinabi mo sa akin dati yan nung bata-bata ka. Bata ka pa lang pero mulat na. Saan? Dito sa industriya natin, syempre. Nung araw, medyo hindi pa gaano mulat yan eh. Medyo singkit tayo nun. Ngayon medyo okay na dahil sa dami ng natutunan dito sa Largana Podcast. Oba, may plug ka pa. Ang galing mo talaga. Naman. Hindi lang tayo bisita dito. Diba? Kailangan pabatiin muna natin yung bisita natin. Syempre. At syempre, ito na ang bisita natin. Walang iba kundi si Sir Gab Revilla, apo ng Agimat. Palakpakan naman dyan. Syempre. So, Sir Gab, bati ka muna. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Gabber Villa, ang apo ng Agimat, pero dapat apo ng anak ng Agimat. Nalito ako doon. Dapat apo ng anak ng Agimat. Sino ba si Agimat? Si Agimat ay si former senator, former action star, Ramon Revilla Sr. Senior. Okay. Pero ang aking lolo talaga ay si Senator Bong Revilla. Okay. And ang dad ko naman ay si Kong Jolo Revilla. Ayan. So, Marami kasing nalilito talaga, boss. ang kala ng karamihan, apo ka ni the late Senator Ramon Revilla Senior, 'di ba? Nung pala apo ni Senator Bong Revilla. Yes. So tama nga, apo ng anak ng Agimat. Okay. So, Tama ba yung natin, yung title natin? Pwede naman natin lagyan ng grand apo eh. Sa bagay. So apo sa tuhod. Tuhod. Oo, lumalabas. Ganun. Taga Cavite ba kayo, Sir Gab? Yes, taga Cavite. Now, nasa Silang ako. Nasa farm namin. Ako nag-oversee ng lahat ng mga nangyayari doon. Selection ng manok. Syempre, tinitingnan ko rin yung breeding. Kasi magko-commercial din naman kami for this season. And sa mga susunod na season, Ang farm ninyo is in Silang. Silang, Cavite. Yung original farm Yes. ng Agimat. Yes, yun. Farm ng Agimat. Farm ng Agimat mismo. Yun mismo. Kaya Agimat Game Farm yung pinangalan namin. So, Sir Gab, may influence ba ang Agimat at ang anak ng Agimat sa inyong kagustuhan na makapasok dito sa sport na? Well, ang si Agimat,
isang beses ko pa lang nasamahan sa sabon. Bata pa ako noon eh. How old were you then, sir? Siguro mga 5-6 years old. Masyado akong bata. So, pero you vividly remember that day na sinama ka ni Agimat? Parang dumaan lang ako eh. Di ko talaga masyado matandaan, pero alam ko nasa Cavite Coliseum yun eh. Kasi kahit naka-wheelchair na siya noon, pumupunta pa hindi para magsugal, kundi libang rin. Parang ako, libang lang talaga. Kasi apo ng anak ng Agimat. So, mga ilang taon ka na, Sir Gab? Para lang may tamang context tayo for our audience. Legal age na, 21. So, pwede na pwede na. Mulat na talaga. Mulat na. Noong 21 ka ba, Churudi? Anong mga pinagagawa mo nun? Actually, dito na rin ako sa industriya. Pero more on the production lang ako. Nasa production ako. So, nung age na yun, nang mulat ka na, as a sport ka na rin. Nasa industriya na rin So, ako. dapat pala dalawa tong interviewin mo dito. Parehas nagsimula ng bata-bata. Bata-bata. Tapos, hanggang ngayon, Nandito pa rin sa industriya. Bakit? Ikaw, Churudi, bakit hanggang ngayon? Nung 21 ka, andyan ka na. Yung sa akin naman kasi dito na ako kumukuha ng kabuhayan eh. So, sa murang edad, ayun, nandun na rin ako. Dire-diretso na rin to hanggang ngayon. Doon na rin ako kumikita. Mas maganda kasi industriya na to. So, ikaw naman, Sir Gab, hindi mo naman to source of livelihood eh. Kasi, No. Oo, di ba? Libang talaga. Libang lang talaga. Gusto ko yung ginagawa ko. Ganun ako pag nakuha ko sa isang bagay. Tutuloy ko hanggat sa kaya ko. Tingin mo, Sir Gab, tatagal ka dito? Sa tingin ko. Bakit? Na-enjoy naman ako eh. Halos pinag-aaralan ko naman lahat na sa larangan ng industriya natin. Nagtatari na rin ako. Yun ang mabigat. Ano pa? Para marami tayong pagkikwentuhan. Nagtatari, yun nga, selection ng manok pagkadating sa laban. Tulad ng mga linalaban ngayon dito sa Pitmaster. Halos selection rin namin lahat yun. Selection ko. Tapos may mga personal din ako na manok na linaban dito. So yung mga bagay na yun na Sir Gab, ilang taong ka na sa industriya natin? Para lang malaman natin kasi tama. Masyadong bata pa. Ang dami alam eh. Oo, ang dami nang alam. 21, dami nang alam. Tama, magandang tanong. Wala pang taon. Wala pang taon. Niloloko mo kami, Sir Gab. Hindi. Sa totoo lang, 5 buwan. 5 buwan. 5 buwan, mag-6 na buwan. pa Seryoso lang. yan? Seryoso. So, nag-start ka, kung ano na tayo ngayon, May, mga January or Yep. December? Yes, late December. Late December ng 2025? Late December ng 2025? Hindi mo rin masasabi na masyado pa nung January ka lang nag-start kasi halos kada may event sa Manila Arena nakikita natin to sa Sir Gab eh. So 5 months, boss. 5 months. Sa loob ng 5 months, inalam mo yung pagpili ng manok, selection. Yes, yun yung una syempre. Inalam mo yung gaffing, pagtatari ng manok. Ano pa ang pag-uusapan natin ngayong episode na to para malaman ng mga tao kung ano alam ni Sir Gab? Kahit ano naman, pwede pag-usapan eh. Basta kayang sagutin, sasagutin eh. Magaling si Sir Gab. Malayo ang mararating nitong ating guest ngayon. So, So, sige, sa loob ng 5 buwan na yon, boss, nasabi mo, nabanggit mo nga na nagtatari ka na. So, yung 5 buwan na yun, nagtatari ka na talaga, Hindi, nag-start ka. tari ko 2 months. 2 months pa lang. 2 months. Pero, ang tumatari ka sa loob ng 2 months starting when? Mga March this year. Unang-una, sinong impluensya mo sa pagdating sa pagtatari or mentor? Ang mentor ko talaga is si Boss Arnold de la Cruz tsaka si Nong Norman de la Peña. Mana na rin ni PDJ. Bakit silang paano kanila na-impluensyan? Kasi ako, Churudi, mga more than 25 years na ako sa sport natin. Ni minsan hindi ko inisip na matutong tumari. Si Sir Gab, 5 months pa lang sa sport natin, after 3 months, gusto niya na yung tumari. So, paano ka na-impluensyan? Actually, nung nagsisimula pa lang ako sa sport natin, gusto ko na magtari. Na-curious ako. Pag ganyan, pupunta akong sa... Ditingnan-tingnan ko muna hanggat sa... Ayun, nagustuhan ko na. Sinabi ko na, sige, magtatari na ako. Tapos ayun, sumabak na rin.
nakailan na rin na mga champion, runner-up. Meron na rin ho. Kaya Walang-wala okay to. na. Walang-wala to, Churudi. Wala tayong binatbat dito. Minamani tayo, boss. Wala tayo rito na. Dapat ito maraming matututunan ng audience natin. So, yung natin, Rookie of the Year at MVP. Tanungin natin ngayon, di ba? Oh. Sir Gab, ano bang first step para sa mga tao na gustong matutong magkabit ng tari? Ano ba kailangan? Actually, dala ko yung gamit ko ngayon. Kasi, di ba, may pitmaster tayo ngayon. So, dala ko yung gamit ko. So, Pwede mong sample sa amin. yes, of course. Yan. So, ito una, sa pin. Sa pen, okay. Oh, ito yung first layer para bago kabit lahat. Kailangan malinis na malinis to, kumbaga walang air bubbles, walang tupi. Kasi, pag ganun, hindi komportable yung manok. Okay. So, pag makita mo pangit yung lakad ng manok, posibleng may air bubble, may tupi sa sapin. So, kailangan, siya, flat na flat. Flat na flat. Tap, Tapos equal dapat siya. Yung kapal niya sa taas, ganun din yung kapal niya sa baba. so binibilang yun? Or hindi naman? Bilang din. Ako actually Binibilang. sa ngayon, bago ako, binibilang ko pa rin. So, ibig sabihin, kailangan talagang pantay na pantay yung pagkalapat niyan. Siya, symmetrical sa taas ng tahid at saka yung sa baba. Sa baba. Kung ilan ikot yun sa taas, kailangan ganun din yung sa baba. So, medyo pala to? Mahirap. Medyo Hindi lang technical pala talaga pwede siya. na Technical. kailangan may aral ka rin sa sa Oo, sukat tsaka eh. Debilang eh. Oo. Kailangan perfecto. Ano ka ba? Perfectionist, Sir Gab? Hindi naman. Pero Super. Pero pagdating dito, Pagdating sa kailangan eh. So, obligado kang bilangin. Tsaka kailangan pantay na pantay. ano yan, Boss Gab? Kunyari, yung sa pen, kailangan ubusin mo yung isang ganyang kahaba? So parang sukat na yan. Sukat na siya sa paa ng manok. Minsan, ginugupit pag masyado mahaba. So pag nabuo mo na yung gusto mong Before number... dapat, before. Ako Oo. before ako nagugupit. Dapat pantay siya pareho. Pantay dapat. So, okay. Hindi natin alam yung mga ganyan. Medyo mahirap nga pag-aralan yan, Sir Gab. Pero para sa'yo, ilang araw o ilang buwan kang natuto niyan? Siguro sumabak agad ako parang 3 weeks in eh. 3 weeks. So, 3 weeks na practice. medyo pangit pa, may namimilay pang manok. Pero nag-champion naman. Tawa ng Diyos. Pag namimilay, boss, is it because of yung sa sapin. sa sapin? No, sa lubid naman, sa bidbid. Wait. After sapin, boss. Sapin. Anong step number 2? Leather boot. Maliit lang siya. Papantay mo siya sa... May kailangan ipantay sa paa ng manok. Ayaw sabihin yung secret. Lahat ng mananare alam naman. Okay. Kailangan mo siya ipantay doon. Nasa gitna siya ng tahid. Hindi. Wala talaga. Naka-angle down siya ng kaunti. Okay. Ano tawag dyan, boss? Leather boot. Leather Hindi boot. siya leather pero leather boot ang tawag. Pero Okay. ang purpose niyan, boss, para May triangle siya eh. Patungan siya ng kalang. yun. Kalang. Kalang. Yun naman. Kalang. Ano naman yung kalang? Ito naman yung kalang. Kahoy siya. Kahoy. Kahoy. Parang lang, filter ng... Philip Morris. Pero ano yung gamit niyan, boss, para sa mga... Ipapatong mo siya dito sa leather boot. Actually, naiikot mo muna siya ng sapin. So, sapin, may magtitira ka pa pang takip dito sa leather boot. Tapos magtitira ka pa pang rolyo naman sa kalang. So, kailangan may allowance ka na iiwanan. Meron talaga. Siguro mga ganito kahaba. Tansyahan lang yun. Tansyahan lang yun. Yung iiwanan na allowance ng sapin. Okay, so sapin, leather boot, kalang, tari. Yun, itong pinaka dyan. Maraming debate dyan sa tamang asinta Yun. ng tari. For you, Sir Gab, anong tamang asinta ng tari? Siguro, secret na namin yun. So, ganito na lang. Paano mo inaasinta yung tari? Ganon din. Ganun din, secret pa rin. Parehas rin yung praise mo lang. Inikot ko lang baka sakali eh. Sinusubukan mo naman guyuin. Ang galingan ng guest natin, di mo maguguyo. Pero may tanong lang ako, Sir Gab. Halimbawa, nagkamali ka ng pagkakabit ng mga yan. So, ibig sabihin may
sa sapin pa lang nagkamali ka na. So may tendency Pwede ka kailangan mo ulitin Hindi, siya. pwede ka mag-adjust naman sa ibang bagay. Tulad ng sa leather, sa kalanga, pwede ka mag-adjust. So kaya i-compensate yung yung difference ng Basta angulo. wag lang yung, yun nga, yung may tope, may air bubble, kasi di komportable yung manok. Yung bagay dun kailangan ulitin talaga. So yung sa pen kailangan perfect. Pero yung all the rest of the Kayang components, i-adjust kahit pa paano. pwedeng may... Kaunting-kaunti lang. Meron pa yung lubid di ba? Yung Sir Gab? bid-bid. Bid-bid. Bid-bid ang tawag. So parang ano lang siya. Talagang Parang wala sinulid lang. wala Parang tayong sinulid. kaalam-alam. Parang sinulid lang siya. Yan yung pangtali Pang-tapos na. sa tali na yan. Lalagay ka sa garol. Oh. Tapos, pang-tapos na. Para ma-secure mo na in place yung tari mo. Para di siya pero gumalaw. dapat ba nakaasinta na yan, boss, bago mo... Oo. Okay. Paano finifix yung asinta, Boss Gab? Di ba, bago mo siya lagyan ng bidbid, paano mo siya masisteady na hindi na siya gagalaw? Yun. Siguro, ano lang, secret ko na rin yun eh. Hindi totoo kasi parang gano'n na rin yung tanong niya sa akin kanina. Paano yung asinta? Same lang eh. So, secret na namin siguro Ano na mga yun eh? mananari yun. Kaya nga agimat eh. Oo. Sikreto na agimat. Yan. Kasi napaka-importante niyan eh. Yung kailangan hindi gumalaw yung asinta mo, kailangan natalian mo na ng maayos. Yun ang naririnig ko sa ibang nagtatari. Hindi dapat talaga gumagalaw. Hindi dapat Tingin ko sumubo ka na rin dati sa tupada eh. Actually, hindi talaga eh. Wala talaga tayong talent dyan. Kahit yung mga yan, hindi ko rin alam kung ano mga tawag dyan. Yung sapin siguro, pwede nating malaman. Ngayon alam na natin. Yun. At saka alam na ng mga Yun. viewers natin. So, marami tayong natututunan from our rookie MVP Yes. of the year. Biruin mo, sa 2 months ba? 2 months, 2 Sir Gab? months. 2 months. Grabe. Hindi ko ma-imagine yan kung paano mo matutunan kaagad yun. Sino ba? Ano to eh? Masasabi mo bang beginner's luck or talagang may konting skill involved? Siguro, Sir Gab? di ko rin talaga matansya eh. Di ko talaga matansya kung dahil baguhan lang ako or kung maayos talaga. Pero madami nagsasabi, maayos na. Kasi yung iba, isang palo lang. May times na ganun. May times na walang sugat manok. So, siguro, I won't take yung sa akin na talaga. Mas okay na marinig natin sa iba. Tama, kasi alam nga naman sabihin mo na maayos ka, magaling ka. Ang best judge dyan, yung mga kapwa mo rin na tumatari. Diba, Sir Gab? So, going back to your influences sa pagtatari, si Boss Arnold, Boss Norman, na mga veterano na eh. Anong mga na-pick up mo sa kanila or na tips and ano naman yung iniba mo na sarili mo ng sarili mong diskarte na? Siyempre yung pag-atsinta, sa kanila ko talaga natutunan. Yung pinagkaiba lang naming tatlo is yung kung paano kami mag-bid-bid na. Kasi iba-iba yung style niya yun eh. Iba-iba eh. So, besides that, lahat halos magkakapareho na. Paano mo iniiba yung pagbidbid compared to yung mga mentors mo? Yung iba mahilig mag-lock eh. Ako mahilig lang ako mag-figure 8, kumbaga. Okay. Iano ko lang sa garol, ganun. So, Parang ano na yun, ang tawag sa ganung klaseng knot, hindi na siya naka-figure 8 siya. Oo. Tapos saka, yun na yung parang lock niya. Okay. Ganun lang. Sobrang simple lang ng sa akin. Kasi syempre bago. Ayoko na rin ibahin kasi hiyang na. At saka nananalo eh. Nananalo na eh. Nagkaroon na ba ng time na natanggalan ka ng tare? No, yun ang hindi pa. Oo. And wag naman sana matanggalan ng tare or maputol. Yung maputol, it could be because of the quality ng metal. Yes, of course. Diba? Hindi na sa mananari yun. Pero yung pag natatanggalan ng tare, ano dahilan doon? Minsan na natatamaan yung lubid, yung bidbid, tape, yung bidbid. lahat natatamaan. Pag natsambahan niya. Oo, kasi madalas mangyari din, madalas din nating mapanood yung mga ganun eh, yung tinamaan yung mga tali. Oo. Tanggal talaga eh.
sa isang buwan, makakakita tayo ng isa nun, di ba? Dito sa Manila Arena. Nangyayari. Nangyayari talaga. Even to the best of them, di ba? Yes, lahat naman. Lahat ng mga magagaling na veteranong mananare, naranasan na yan. Oo. Di ba? Kaya nga tinatanong natin kay Sir Gab, baka naranasan niya dito Oo, sa tama. Yung ano naman, Sir Gab, yung medyo umalog o nawala sa pwesto. Meron actually. Paano nangyayari yung ganun, Sir Gab? Natatamaan din eh. Tari to tari, natatamaan. Tari. So, minsan, lumilihis yung tari. So kung mapapansin natin, di ba tari nga, pag ganun halos, minsan nagsaslant eh. Minsan nakaloob na or minsan nakalabas na eh. Pag ganun ba, Sir Gab, na nakakaano pa rin? Depende na talaga. Depende sa angulo. kasi nung araw, naririnig ko lang naman, nung araw, pagka kumalas yung tari mo, yung parang pumasok na sa loob, hindi daw maganda yung pagkakabit nung araw. Di naman siguro. Hindi naman siguro. Kasi pag nag-metal to metal na, nagbanggaan yung dalawang tari, may possibility na talagang gumalaw eh. Diba? So, yun. Ngayon, alam na natin na hindi pala dahil sa pagtali ng tari, ng mga bidbid. Kasi ngayon lang tayo nagka-guest naman. Ang dami natin tanong. Ano? Sa dami naman ng mananari dyan sa labas, bakit hindi ko rin tinanong eh? Bakit ganun, boss? Buti nagka-guest tayo. Buti nagka-guest tayo na willing mag-explain. Ayaw lang sabihin yung mga sikreto. Hindi, okay lang yan. Okay kasi, naman yun. Siyempre, ano yun eh, trade secret eh. Yun, At saka, pinag-aralan ng 2 buwan eh. Hindi naman overnight yan Mismo. na natutunan mo agad. Tapos, Yung bigla-bigla na lang. Kasi kahit hanggang ngayon, di ko naman sabi, magaling na ako eh. So, nag-aaral pa rin ako. tuloy-tuloy. Practice pa rin. Kung may ibang style akong gusto matutunan, papracticing ko. Pero ngayon, Sir Gab, from the time that you started up to now, wala kang iniiba. Wala pa. Oh, kasi parang Doon pa eh, okay pa eh. Okay naman eh, no? Hindi kailangan magpahiyang eh, di ba? Hindi Tama. kailangan ibahin kasi sabi nila, if it ain't broke, why fix it, di ba? Tama. Yun ang yun ang same concept ang ina-apply mo. Kanina nagkikwento Sir Gab. Kunento niya sa'yo yung off-air tayo yung 2 Na unang sabak niya. Ano naman yung nangyari doon sa tuka? Unang tari mo ba yun? Unang laban ko yun sa... Na ikaw Pero mismo hindi pa naman tumari? ako ngayon lang ako to 2 hits, ganun. Pero ever since talaga, derby agad. lakasan na talaga ng loob. Lakasan na talaga ng loob. Okay. Yun, 2 entry tinarihan ko nun. Yung isa nag-champion, yung isa pa-champion sa na silat. Actually, yung pa-champion ko nga, namilay pa eh. Sa ano mo yun? Sa sapin mo yun? Sa bidbid ko yun. Sa bidbid. Lumagpas ng kaunti, kaya namilay yung manok. Sumakit ang paa. Masyado masikip yun. Hindi, lumagpas Sumobra. yung... Sa sapin. Lumagpas sa sapin. Ay, talagang mawawala ng dugo nga yun, di ba? Oo. Pag imagine mo, di ba? Tsaka yung pagtali, pagka wala sa sapin, automatic masakit yun eh. Oo. Parang sa balat mo eh. Oo. Imagine mo kung walang sapin yan. Sobrang higpit. Di ba? Masakit yun. Namimilay ka talaga. So, namilay, tapos... Nanalo pa rin. Nanalo pa rin. Awa ng Diyos, nanalo pa rin. Ito, walang talo tong guest natin. Oo. Isipin mo, namimilay na. Dehado ka na nun, Boss Gab. Dehado. Kasi alam ng mga tao na masakit yung paa. Parang 10 anima. Dehado. Ano feeling mo nun, Sir Gab? Kala ko matatalo talaga eh. Pero nanalo rin. So okay naman, masaya. Kasi syempre first champion ko yun eh. Nandun pa yung yung parang tarp sa kwarto ko nakalagay lang doon. Saan to, Sir Gab? Sa Cavite? Sa Cavite. Sa mga Cavite. Okay. So, Sa isang kaibigan din natin. Okay. Sa kaibigan din natin. So, first na sinalihan, first salang agad. Champion agad. Yan. Saka nakitang ganyan, si Rudy. Kung siguro ako, automatic, dun muna ako sa medyo mababa mo ng labanan eh. Kasi kung first time mong magtari, Yung paglinggo ka,
sasali ka sa mga Oo, lingguhan, di ba? kahit yung sarili ko, hindi ko muna ilalagay dun sa... Wala kang confidence, Wala mo ng no? confidence eh. Pero iba si Sir Gab eh. Oh, palaban. Palaban eh. Iba to talaga. Derby agad. At saka ang dugo nito talagang Oo, agima talaga. mismo. Bilib Diary to. Magaling na bata to. So 21 years old, sumali sa 2 Cup champion. Among all that after that 2 Cup na sinalihan nyo, Sir Gab, anong pinaka-memorable championship na ikaw ang gaffer? Hirap sagutin yan ah. And then, tanongin natin, nakailan na ba? Marami-rami na rin kasi. Siguro, may 10 na siguro. Hindi ko alam eh. Pero yung most recent ko, 6 siya. May pot money. That was memorable din for me. Pero yung ano talaga yung personal sa circuit namin sa Cavite, yung entry name ko yung Pakiskis. Yun, tinarian ko yun. So, pag mapansin nyo, pag entry name dito sa Manila Arena, may Pakiskis. Pag Pakiskis, ako yung tumatari. Oh. Bakit Pakiskis? Actually, nagsimula yun kay Boss Arnold de la Cruz eh. Eh, naging entry name niya dati yun nung tagal na, long time ago. Sa tatay niya pa daw galing. So, ginamit niya isang beses, pinangalan sa akin yung entry. Nanalo naman yung entry, so parang nakilala na ako sa Cavite Coliseum na, Pakiskis. Sa apo ng Agimat yan. Oh, so ano na, medyo maganda score siguro noon. Tinuloy-tuloy mo na. Tinuloy-tuloy ko na. So hanggang ngayon, entry name ni Sir Gab ngayon sa semis, 4 points. 4 points. Oh, 3 points going into the semis, nanalo isa, na disgrasya yung dalawa. So 4 points, pasok pa rin sa Grand Pasok pa rin. Finals. Yan. Matanong ko lang, boss. May idea po ba kayo kung ano ibig sabihin ng pakiskis? Nung una kasi talaga, kala ko sa kung paano maglaro yung manok. Mahilig kumiskis sa rueda. Pero recently nalaman ko na ibon pala siya. Ibon sa mga palayan, yung ganun. In-explain sa akin ni Boss Arnold recently lang. Sabi ko, boss, bakit nga pakiskis? Sabi niya, ibon yan. Dahil tatay ko mahilig sa baka, parang nakikita-kita niya. Tapos sinabi, pakiskis yan. Kasi may maraming ibig sabihin yung pakiskis eh. Oh, ayan ka na naman. Mulat ka talaga. Actually, yun nga yung yun nga yung sinasabi sa akin, boss, anong pakiskis ba yan? Sinasabi ko, pakiskis sa rueda. Basta mga ganyan, di naman si Churudi talaga. Si Churud talaga, di ko na rin Wala akong alam dyan, nagtatanong lang ako. Yung mga tanong mo, hindi bagay kay Sir Gab eh. Ano pa to eh? Medyo bata pa. Hindi natin alam kung mulat na, pero bata pa, di ba? Ikaw, reserve mo na yan para sa mga... Sa ibang guest naman natin. So, Sir Gab, nakatira ka sa farm, you mentioned, in Silang. Since when? December. Nung nagsimula? Nung nagsimula, di pa ako marunong humawak ng manok. Takot pa ako. Kasi takot pa ako, di ko maintindihan eh. Kasi, kita ko lang bitaw. Papaluan sila. Inisip ko, baka mapalo din naman ako nitong manok na to. Till eventually, tinuruan ako humawak ng manok. Actually, unang bitaw ko pa nga, World First ever bitaw ko sa World Slasher. Disgrasya yung dalawang entry. Elimination pa lang. Sabi ko, okay, pahinga muna. Tapos naging pitmaster. Tinuruan na rin ako magkalas ng bayan na nung World Slasher. Nagpakalas pa ako ng bayan eh. Pero ano itong pitmaster na una, nagpakalas ako bayan na, ako na nagkalas ng bayan na pinag-aralan ko. Disgrasya din. Ngayon, bumabawi-bawi naman na ako na rin nagtatari at bumibitaw ng sarili naming manok. Oo, Sir Gab, nagbibitaw dito sa arena. Tsaka, dati dehado. Ngayon, liyamado na. Liyamado. Alam nila, seryoso tong entry ng pakiskis. Yung pakiskis na paborito ni Churudi. So, balikan lang natin. May naikwento ka nga sa amin, Sir Gab, sa labas ng studio natin dito. May naikwento ka na nung nag-umpisa kang magkabit ng tare, na medyo dinidihado ka,
Kasi nga, baguhan. Baguhan. Kinakalaban ako ng maraming mananari dyan na kumakalaban, pero syempre may mga kaibigan din na tumutulong at sumusuporta pa rin. Typical naman yun sa isang arena na pag merong bagong dayo, di ba pag dayo tapos alam mong baguhan, talagang kukontrahin Lalo na yung mga tip dyan galing sa mga yung mga scientist naman na rin. Oo, sabihin dyan, bago yan. Bago yan, wag yan, wag dyan. Kakaumpisa lang magtari niya. Kontrahin na natin. May mga ganun di ba? Diyan ako madalas madisgrasya Sa tip. Oo, yung mga ganyan Anong feeling mo nun, Sir Gab, when you were starting, tapos pag nagsigawan na dehado? Actually, nung una, wala naman akong masyadong pakialam Kung ginagawa ko lang naman yung gusto kong gawin Kung manalo, sige, kung matalo, pag-aaralan kung anong nagawa kong mali. Yun. Yan ang magandang attitude, di ba? Kaya, kaya nag-grow sa sport natin Tsaka tatagal talaga, feeling ko tatagal ang ating bisita ngayon. Tapos, mapunta naman tayo since hindi pa tayo nagpapalit ng topic sa gaffing, di ba? Saan maganda magpagawa ng tare? Ako personally, kay Dodong sa Cebu. Sila Boss Arnold, sila Amek, sila Boss Albert, sila nung Norman, doon nagpapagawa sa Cebu. So, doon na kumukuha kuhaan ng big time. Mismo. 'Di ba? So, 'yun ang source ng mga tare, ng mga sikat na mga ang dami kong sinabi ng mga At saka recommended talaga. Recommended talaga. Tsaka pahiyangan lang din naman talaga. Ano yan, boss? When you order, sasabihin mo kay Dodong, Dong, kailangan ko ng isang dosena, kunyari. Yung mga sizes nun, paano siya pinipili? Actually, alam na nila yun. Parang base ka na lang, kumbaga, ng weight. Ngayon, sa sakak, 3.0. Sa stag, iba naman. Mas magaang. Mas magaang. So, yun lang sasabihin mo, Nong, kailangan ko ng, Dong, kailangan ko ng isang set pang Pang stag, ganun lang. okay. Yung sa size sila na bahala. Bibigyan ka naman ng range kung maiksi, mahaba, kasi depende pa rin naman talaga sa paan ng manok yung taring gagamitin mo. Tapos sa mga advice ng mga mga mentors, mga veteran gaffers, gaano ka importante yung gumagawa ng tare? Gaano ka importante sa kanila yun? Kasi tulad nga nung 'di ba may mga napuputulan ng tare. Siguro dahil na yun sa maker. That's why kumbaga kailangan natin pagkatiwalaan yung ginagamit ng mga veterano. Kaya yun, nagtiwala ako kay Dodong. Okay naman. Nagpapanalo naman. Di pa ako napuputulan. I've never heard a story na naputol yung tari ni Dodong. So, good. Ganun ka-importante, Chu, no? Ganun ka-importante. Yung binibilan mo, kailangan reputable at saka quality ang gawa. Kasi kailangan maganda yung bakal Tama. Would you know kung anong bakal ang maganda nowadays? Ako personally, gamit ko ngayon is Julia Gray Shark tsaka Bowler. Mga German pa rin. Basta bakal, ibang gawan Germany talaga. Yan ang sinasabi nila. So, yan, dami na natin na-discuss, dami na natin na pag-usapan. Mapunta naman tayo sa selection naman, Boss John, ng mga pang-show natin. Pag every time anong selection, anong gusto mo, fighting style ng mga... Gusto ko high flyer. Gusto ko high flyer. Abang lang siya kung Yung lipad mga agad. single stroker, yung mga Napansin ko yung mga panlaban ni Boss Gabis, ganyan, yung meron pang Henny nilaban ng Ilims, parang di nasugatan yata Isang lipad lang, ang galing. isang pahan. Kuha sa taas. Actually, yun nga, favorite namin ni Senator Henny talaga. Before, never mo ako mapapagbitaw ng Henny. Kasi parang binabae, mahina sa sugat, ganito ganyan. Pero nung nakita ko yung potential ng Henny, na-in-love ako agad Kaya tinan nyo, halos ngayon buong pitmaster. Puro Henny gamit namin, isang pula lang nung Elims. Tsaka maggagaling. Ang gagaling kumat.
Tsaka magaling tumari, syempre. Kung magaling yung manok tapos Isang palo. dispalinghado yung tari, bali wala yung galing, di ba? So, lahat yan magkakasama Hindi pwedeng magaling lang manok mo. Hindi ka Kailangan magaling din. yung tari mo. Kailangan yung magaling nagkabit, tapos kailangan yung bakal na gamit mo, Matibay. high Maayos. quality. Di ba? So, pag pinagsama-sama mo yun, Champion. pakiskis. So bakit ganun? Bakit ganun na Sir Gab na mas gusto mo yung mga single stroker against dun sa mga multiple shafter? May mga Ano kasi impatient ako eh. Gusto ko tapos agad yung laban eh. Ayoko ng basahan. Lalo na pag Henny Yung gamit, mga mahirap eh. Oo. Hindi talaga nagtatagal sa basaan. Kaya mas gusto ko yung isang one stroke lang. One stroke lang. So, pasok si Sir Gab sa Grand Finals. Nakapili na ba kayo ng pang... Meron na. Naka-ready na yon. Ilan ang Henny? If you don't mind, kung ano. Just wait and see. Secret. Maingat talaga Just Sir Gab. wait and see na lang siguro. Kasi yung finals natin sa darating na Saturday. May 16. So, dyan na magkakalaman kung sino magiging sunod na Pitmasters Cup 2.0 champion. So bali limang ano yun? Limang limang estudyante. Limang estudyante yun. So, baka ganun ulit. Baka full show ng Henny. Tignan natin. Kasi depende pa yun. Baka So, meron magbago kailangan nilang abangan yan. Kaya dun sa mga viewers natin ng Larga na Podcast, dumayo kayo dito sa darating na May 16, araw po ng Sabado yan. So dito tayo, magsama-sama. Tapos, dun sa mga gusto magpaturo, tumari, willing ka ba magturo, Sir Gab? Sa ngayon hindi pa eh. Kulang pa ako sa experience kung tutusin. Yun nga, 2 buwan pa lang. Siguro in the near future, pero sa ngayon hindi pa talaga. Parang hindi ka pa worthy. Estudyante pa rin pa lang ako eh. Estudyante pa rin ako. Hindi ka pa worthy maging mentor. Ano ka pa lang? Apprentice. Hindi naman sa apprentice. Di naman. Kasi Estudyante na lang. Estudyante na lang. Estudyante na willing pa rin matuto. Kasi sabi nila pag ang estudyante, sinabi niya na magaling na siya, yun ang simula ng pagbagsak. Yun Diba? mismo. Kasi tumigil ka na sa pag-accept ng bagong ideas. Diba? So, are you still very much open sa Of course, new yes. ideas? Yes, of course. Evolving din naman yung sport natin eh. Evolving naman talaga. So, kung may magbago, adapt lang talaga sa mga pagbabago sa sport natin, especially pagkadating sa gaffing. What are the advantages na nakatira si ikaw, Sir Gab, sa farm? Pagising mo sa umaga, anong unang-unang ginagawa mo? Nag-ikot muna ako. Bati muna ako sa mga handler ko. Usually nga may papandesal pa sa umaga. Para sa lahat. Pandesal at kape. Ikot ako kada ruweda, titingnan ko sa mga ginagalaw nilang manok. And then, yun, tatagal ako doon. Minsan doon ako nagla-lunch sa mga ruweda nila. Sama-sama na kami mag-lunch. Tapos pahinga lang ng konti kasi mainit na. Pagkadating ng 4:00, pakaskas sila ng manok. May bitaw din minsan, 2:00, ganun. So, yun, tutukan mo lang talaga. Pero pag may laban, tulad ngayon, medyo na homesick nga ako eh. Sanay kasi ako, nasa farm lang ako eh. Kaya, pero kailangan din talaga kasi. Kailangan lang talagang, syempre, sarili kong entry, big event. Tariyan ko na. Pero pag, naman, farm lang ako most of the time. Ilan ruwedang handaan sa farm niyo? Ilang set ng handlers yan, Sir? 5. 5 handlers. So, pangalanan ko na lang si Kuya Kala ko Jun. secret eh. Pangalanan ko, kilala naman sila. Si Kuya Jun, si Jason, si Onyok, Kevin, Raymond. Actually, 6 pala. May naghahati sa isang ruweda ngayon. Tapos yung last si MJ. Pinakabata. Yung nandito ngayon sa semis. Galing kay Engineer Celso Salazar na handlers. O, pagkwentuhan natin yan. 5 ruweda. Meaning, kada handler, isang ruweda. Naghati lang yung isa ngayon sa... So, 6 na handler. So, kanya-kanya silang pili ng manok, kanya-kanya silang method ng pag-condition. Iba-iba din naman talaga. Yan. Sige, May kwento mo may sa amin. style Sige. sila na
iba tong handler na to, iba tong handler na to. May pakain, minsan iba pa. Yung turok nila ng gamot, Yes. iba rin. Iba-iba. So, gets naman okay naman yung mga handler ko. Parang, kumbaga, ayoko na rin sila mawala sa akin. Kasi, kumbaga, sa farm, pamilya na kami. Yun. Pamilya na kami. Ganda. Hindi nila ako, kumbaga parang hindi nila ako boss. Kumbaga, magsama-sama pa rin kami, pamilya lang talaga. Ganun yung gusto ko. Kasi yung samahan namin, solid na solid. Tsaka, mahirap kasing may tampuhan sa farm. Sobrang hirap. Kaya, binild na namin yung relationship na ganun. Para, sama-sama, lahat magdadasal manalo. Hindi matalo. Paano mo minamanage, Sir Gab, yung farm na pag merong conflict, pag merong nagtampuhan dyan o nag-aaway? Siyempre, 6 na grupo yan. May 6 na handler. Ilan ang assistant handler niyan? Kada handler niyan, may kanya-kanyang assistant yan. Paano ginagawa mo pag may conflict, pag may problema? Pag kaya pang ayusin, usap-usap talaga. Usap harap-harapan sa harap ko. Kung hindi na ako manghihinayang na either magtanggal or may umalis. Kasi para rin naman para sa farm Para sa farm na rin talaga. Importante talaga yung okay lahat. Oh, true, very mature si Sir Gab, no? At a very young age. Kita mo yung maturity, di ba? Tama. Hindi yung diskarte sa kung paano hinahandle yung mga bagay-bagay sa farm. Kala mo madali di ba nag-farm ka rin? Alam mo yung hirap ng pagpapalakad ng farm. Mahirap. Lalo na yung pag nag-aaway yung mga tao, pag hindi magkasundo-sundo, naapektuhan yung Would you say that's true, Yes. Sir Gab? Na, Actually, paano naapektuhan yung mga parating na laban? Kasi ito magdadasal to na sana matalo to, ganito, ganyan. So parang nangyayari na sa amin. So di talaga kami nang hinayang na alisin yung isang tao. Parang Kumbaga may isang kontra pagka ganyan. Oo, May kontra. kasi gusto niya hilahin pababa yung isang handler or yung isang assistant handler na kaaway niya, di ba? So, Mismo. anong nangyayari? Bad vibes. Bad diba? vibes. At saka, it's not good para sa isang game farm na ganun. Na merong nag-wish ng di maganda. Oo. Di ba? So, going naman into the future plans ng Yun. Agimat, how do you see yourself 10 years from now dito sa sport natin, Sir Gab? Sana one of the biggest na rin sa Pilipinas. Kung di naman sa kinakatakutan ng mga pag may entry. Siguro respected. Very well respected in our industry. Yun lang talaga. Kumbaga, yun na nga, hindi naman namin habol yung premyo. Kumbaga, for us, it's the Karangalan. karangalan na lang. Yung honor. Yung honor na lang talaga, oo. Na panalo ka. Oo. Di ba? At saka syempre, Yung trophy. Trophy. Ako lagi kong habol trophy. Totoo lang, lagi kong habol yung trophy. Kasi yung pa lang yung tarpaulin pa lang, nilagay niya na agad sa bahay. sa tukak pa lang. Tukak pa lang. Tukak Very pa lang. sentimental kasi ako. Very sentimental kasi ako. Pagkadating sa, ito ngayon, very sentimental. Which is good kasi tuwing nakikita mo yon, naalala mo yung kung saan ka nagsimula Di ba? Ito una ko Kaya mag-ambition ka ngayon na tuloy-tuloy ang pangarap. So, speaking of pangarap, anong pangarap ni Sir Gab Revilla na maiuwi na trophy? Pitmaster tsaka World Slasher talaga. Syempre, both events are very well respected sa larangan natin, sa industriya natin. Yun talaga, yung dalawa yung pinaka main goal ko. Kahit ilang beses ako matalo, basta kahit isang beses makuha ko lang yun. Yung dalawa, okay na ako. Alam mo, Churudi, may guest tayo dito si former Congressman Marvin Rillo. Sabi niya, more than 30 times siya sumali sa Slasher. Saka lang niya nakuha yung trophy. Isipin mo, ilang taon? More than mga 18 years. Oo. Twice a year yun. Sali siya ng sali. Minsan maraming entry pa.
Bago niya na uwi. After 30 years, tsaka niya na iuwi, ano? Okay lang ba sa yun, Sir Gab? No problem basta makuha. Hindi nagmamadali eh. So, Bata pa eh. Wait daw eh. so sabihin mo ng, kunyari 19 years from now, pag 40 na si Sir Gab. Pero tingin ko, baka mga, malay mo. Kasi, Malay mo this year, di ba? Sana this year. Sana for Pitmaster this year. Pitmaster, papasok ka na 4 points sa Grand Finals, ang tibay mo. matibay na. Kasi, wala naman naka-perfect 6 eh. Wala. Wala nang naka-perfect 6. Tingnan natin mamaya kung ilan ng 5, ilan ng 5.5. Pero 4 points, 4.5. Naku. Oo, medyo yan. ano na yun eh. Medyo may dating na eh. May dating yan, may dating yan. So limang pang ano pa yun, 5 estudyante pa. Ilan ang malalaglag sa kanila at ilan yung maipapanalo mo. Yun ang usapan doon. So, malay natin, di ba, Sir Gab? Malay talaga na. Kunyari, Sir Gab, hypothetically speaking, kunyari makuha mo na yung trophy ng Slasher, makuha mo na trophy ng Pitmaster, ano pa ang ambition mo? Tuloy-tuloy lang. Mas lumaki siguro yung farm. Makilala yung farm with the breeding. Yun nga, like what I said off air nga kanina. Start na kami ng commercial for this etong season na to. Start na kami nitong early bird na to. For commercial. So, commercial breeding ang Agimat Game Farm. That means you breed your own already, di ba? Yes. Sariling palahi na yan. Yes. Can you tell us more about yung ano ninyo, program ninyo sa Agimat? Actually kasi to be honest, hindi ko masyadong kabisado pa sa ngayon kasi ang breeder ko talaga si AEJ, si Boss Arnold de la Cruz. Napakatibay naman. Ibang klase. So, sige, kwento nyo sa amin, ilan heads sa produce nyo na early bird? Ang early bird namin na banded was 1.9. Dami. Early bird pa lang yan. Early bird. Local. Nasa 1.7. Dami rin. Oh, National, pinakamarami. Total na lang natin lahat. Mahirap magkwenta. Ang total na banded ko until national is 5,536. 5,500. Imagine that. Kakirels, ha? Boss, kung gano. So, pagdating ng 2027, pila na tayo sa Agimat Game Farm. Mamili na tayo. Ang dami palang pagpipilian. You are always welcome kahit ngayong season na to. Yun. Dami pala. Grabe. So, how do you manage? Siguro, hindi naman ikaw nagbe-breed kasi nga dyan si Sir Arnold. Pero, how do you manage the overall affairs of the farm? Kasama yung breeding, ranging. Mahirap eh. Sobrang hirap niya. To be honest, ako 21 lang ako. Ilang buwan pa lang ako nasa larangan natin, nasa industriya natin. Napakahirap. Kahit ako di ko ma-explain kung paano gawin eh. Sobrang hirap. Kala ko nung una madali lang. Mamanok lang ako. Lagahan lang naman yan eh. Pero ang dami palang nangyayari. May mga vaccines na hindi ko nga maintindihan. Yun nga, yung wing banding, hindi ko nga alam dati yan. So, sobrang, kumbaga culture shock sa akin lahat ng, kasi isang bagsakan eh. Ang bilis eh. Parang crash course to eh. Di ba? Cramming eh. May exam. Bukas yung exam. Oo, ganun talaga nangyari. Parang ganun ang nga mismo. Pero, ano eh, successful eh. Oo. Para ngayon, 5,005, makapag-wing band ka ng gano'ng karami. Hindi ba successful yun? Grabe na yan. Yung gano'ng programa? Diba? So, ang dami natin matututunan kay Sir Gab. Mismo. And sana ito, part 1 pa lang to. Pag nanalo si Sir Gab ng Slasher o kaya Pitmaster, kailangan babalik ka. Tuturuan mo na kami talaga. Siyempre, I would be more than delighted to come back dito sa Larga na podcast. Sir Gab, since you're very young, anong ang comment sa mga barkada mo na ka-age mo na, Uy Gab, ba't yun ang pinasok mo? Nung una naman talaga, against sila eh. Against talaga sila kasi, yun nga, ang iniisip nila sugal eh. Pero hindi naman yung sugal yung minahal ko dito sa industriya natin eh. Kumbaga yung thrill naman din, yung kasiyahan pag nanalo yung isang estudyante mo. Diba? So, madaming against hanggat sa naintindihan na nila ng mga barkada ko
na okay, ganito pala yun, na okay naman pala. Tsaka in-explain ko rin naman nasa kultura ng mga Pilipino na yung sabong eh. And yun nga, gumawa na rin ako mga kaibigan, kahit kaunti lang kami sa yung mga kasing edad ko, kahit mas matanda, konting-konti pa lang kami. May mga kaibigan na rin naman ako dito sa industriya natin. Kami. Kayo, mga kuya. At saka, ang dami ng second generation, third generation. Like si Paul Hinlo, si anak ni Martin Escolin, si Marco Escolin, si Miko Lulavinia, sa GAP, di ba? Kilala mo ba yun? Siyempre, kumpare ko yun. Yung son ko is 28 as a sport na natin, but more on sa admin side naman ng GAP. Sa wing banding, sila in charge dyan. So, ang dami ng mga second generation, third generation na pumapasok na, hindi na to, before would you say na yung sport natin is taboo for the younger ones like you? Siguro. Di ba? Siguro. Yung panahon namin, ganun eh. Yun nga, parang madaming against talaga eh. Alam naman natin siguro kung bakit. Pero, wala eh. Nasa dugunan ng Pilipino eh. Kumbaga pagbawal, di ba nga may mga tupada pa. San? Kung san may mga tupada. Ako never pa ako nakapag-try eh. Never pa ako nakapag-try ng tupada. Gusto ko siya matry pero medyo risky nga daw talaga. Sige, papaalam ka namin kay lolo mo. Punta natin. Sen, baka pwede namin sama. Sige, baka sabihin, tigil-tigil nyo. O yung turuan na nakuha nyo ako. Pang legit lang yan. Pero may mga tupada kasi na, for example, fiesta sa barangay. May mga ganun eh. Legal yan eh. Inaalaw. Kasi magkukuha ng permit yan sa City Hall or sa Municipal Hall, sa PNP. Pinapayagan yan. So, hindi naman lahat ng tupada ay illegal, di ba? Pero, you've never been to one? No. Sige, pag merong fiesta dito sa Quezon City, masaya mga tupada dito. Sasama ka namin, mag-entry tayo. Sige, game. Boss Gabang Tatare, ha? Game. Game ako dyan. Yan ang maganda. Kasi kakaibang experience yun. Ikaw, I'm sure na. Oo, madalas. Tondo, tsaka doon sa probinsya. Madalas yan sa probinsya yung tupada talaga. Fiesta. Malakasan. Hindi naman. Small Yung time. mga dito sa Metro Manila na, na barangay na, ang pusta, daan parang ano na rin. Tsaka mas masali. Yung mga kilala rin. Kasali dito sa Manila mismo. Arena. Mag-e-entry doon. Kaya masaya nga. Tapos iba eh. Iba ang atmosphere Sir Gabi. Doon mo mararamdaman na talagang ang sport natin, pantay-pantay lahat. Diba? Actually, yun nga yung gusto ko eh. Yun yung gusto ko sa sport natin. Pantay-pantay lahat ng tao. Wala kang kaaway. Lahat kayo magkakaibigan. Magkalaban yung manok. Pero kayo, at the end of the day, okay pa rin kayo. Nagtatawanan kayo, nag-uusap pa rin kayo. Yun yung nagustuhan ko dito sa industriya natin. Ganda. Sabi nga nila, hindi daw kasama yung damdamin dito sa sport natin. Manok-manok lang, hindi kasama yung damdamin. Pusot damdamin. Wala yan. Kanina Tama nga, yung last fight, ang kalaban niya, Kong PDJ. Ano naman, finance na entry. Tsaka sila Sir Jun Durano. Magkatabi nga sila eh. Actually, nagbibiroan pa nga kami sa tarean ni Boss Jun. Nagbibiroan pa kami bago kami lumaban. Hinipo ko pa yung manok niya. Hinipo niya manok ko. Nagkakabiroan pa nga kami. Mahuling matapos, siya matatalo. Yun ba, ganun pa. Karera Tapos sabi ko, Boss Jun, bago pa lang ako, bigyan mo naman ng partida. Sa kanan naman yung tari mo. May biruan pa kami, kaya okay lang. Kabiruan niya yung may-ari ng manok. Tapos yung nagfi-finance, katabi rin niya kanina. Katabi rin niya. Si Kong Presley. Katabi naman sila. So walang hindi to parang basketball na Ateneo Lasal. Diba? Bawal yung ganong dito sa sport. Kahit mentors ko nakakalaban ko eh. Except for Boss Arnold, of course. Si Nung Norman, ilang beses kami nagkalaban eh. Pero, ganun pa rin kami. Pareho pa rin. Wala namang pinagbago. Kasi manok lang naman eh. Tama. How do you handle that kind of Sir Gab, yung
at a very young age, paano mo nagagawa na nakokontrol mo lahat yan? Kasi hindi lahat ng bata ganyan eh. Pag yung mga, kunyari anak mo, di ba? 21. Maano yan eh. Mainit yan eh. Mainit yan Oo. eh. Ano tawag dun sa Tagalog? Mapusok. Mapusok. Oo, mapusok ang damdamin. Very emotional. How do you control that? Disiplina lang talaga. You have to be very disciplined to take a loss eh. Well, di halata sa katawan ko, pero athlete din naman ako dati. Anong sport? Basketball Sir ako. Basket. Oo, so talo naman lagi nandyan yan eh. Paano ka matututo kung hindi ka matalo? Diba? Parang nung bata, pag madapa ka, may galos ka, at least nagkagalos ka nga, pero natuto ka naman. At tumayo ka sa sarili mong paulit. Napakaganda na. Yung daddy ko nun, pag nagkagalos ako, may sugat ka? Lagyan natin alcohol. Pag nauntog ka, gaganyanin ka lang eh. Okay na yan. Naalala mo natin Mertayoli. Yung kulay pink. Tatawagin mo lahat ng ano dun. Diba? Naranasan ko yun. Santo, No? diba? Lahat ng santo tatawagin mo. Parang di ko naabutan Oo, yan. kasi nung time Parang namin bata pa ako masyado para dyan. Kunento mo yung sugat eh. Naalala ko nung bata ako ganun eh. Ganun ang parusa sa amin. Kasi ibig sabihin, nagkasugat ka, makulit ka, di ba? Lalagyan ng May gamot. sugat ka na, papaluin ka pa. So tayo, nung panahon natin, pag magkasugat ka, lalagyan ng magulang mo Mertayolate, bangon ka. Kailangan matibay ka. Sila Sir Gab ngayon, hindi na naranasan yung ganyan eh. Kaya nga, bilib ako sa kanya, kasi yung maturity niya, andyan. Nandun. Diba? Tsaka yung disiplina, andyan. So, where do you attribute that, Sir Gab? Saan nyo po nakuha yung ganyang way of thinking? Siguro from my family na din talaga. Ganun ako pinalaki. Panganay akong apo rin eh. Panganay na anak. So, kailangan talaga na matatag ka sa kahit anumang bagay. Yeah. Ganda. Yan ang words of wisdom from someone who is generations younger than us. Yes. Diba? One generation younger, diba? Or two. Sa edad naman, Parang nahihiya ako sa sarili ko, boss. kuya natin to. Parang pinapangaralan na tayo. Oo. Natama naman. Tama. Oh, sa batang edad. Kaya tayo, dapat di tayo tumigil sa pag-accept ng, parang si Sir Gab, bata pa lang, hindi siya tumitigil na pag-correct sa sarili. Mismo. Diba? Dapat tayo ganun din eh, no? O yan, sa mga audience natin, marami tayong natututunan kay Pastor Gab. Grabe naman sa pastor. Grabe naman tayo. How do you, Sir Gab, paano mo patuloy na bibit-bitin ang pangalang Revilla sa sport natin? Kung ano lang ginagawa ko, siguro patuloy na lang. Nagpapanalo naman. Paunti-unting nakikilala na yung farm. Paunti-unti na rin ako personally nakikilala sa industriya ng siguro patuloy lang kung anong ginagawa ko ngayon. Sana huwag ka magbago. Diba, Sir Gab? Kasi yung iba nating kaibigan dyan nag-champion lang sa ganito, nag-champion lang sa ganyan. Hindi ka nakilala no? Mismo. Sana Boss Gab, ha? Sana, Boss Gab. Huwag ka magbago. Siyempre. Yan. Pero knowing, after this interview with Sir Gab, nakilala natin siya, talagang malayo ang mararating. Bilib ako dito. Yan. Talaga. Yun, habang napakaganda po ng kwentuhan natin kasama ang ating bisita na si Boss Gab Revilla. Ito, basahin muna natin yung mga pa-shoutout galing sa ating mga solid na followers and viewers natin ng Larga na Podcast. So, dito si RJ Alpaharo. Ayun. Kung EP, idol talaga di lang sa ating sport, pati na din sa buhay. Kahit galing sa kilalang pamilya, napaka down to earth, mabuhay ka po. Sana ng mahaba at sana maraming government officials gumaya sa'yo. Thank you, Kong and Boss Migs. Yung mga pa-shoutout natin. At dito rin si Mario Roncale. Next episode, Idol Prime Eagle Game Farm and Engineer Minoy Aguila, gagaling ng manok. Yun talaga naman.
At si JB Boss Rock 6284. Ayan, Kong EP, White Choco Line and Plaza Radio. So ito yung ito yung podcast na ginanap kasama si Boss Migs. Ayan, with Kong EP. So nandyan din si Boss Philip ng 1278. O Philip NG. Idol Eddie Bong Plaza, Rosterville. Oh, yun yung ginagamit na entry dati ni Kong EP. At si Dido Aguilar 6709, salamat po ulit Larga na sa isa na namang napakagandang episode. Kong EP, isa sa mga idols at haligi ng industriya ng sport natin. Okay, si Arnel Jr. 9628, si Sir Dave Lau naman sana next Sir Mig. So pwede nating pagbigyan kung sakaling libre po sila. Ayan, si Game Farm Bloodlines. Ayan, kay Raymond Burgos naman ang sa susunod. So ayan po, lahat po ng mga request nyo susubukan po naming mapagbigyan. Si Mr. Ronald Dodolatre. Yun. Boss Migs, good day Ronald. Gold Quest here, miss na kita. Shout out KDT Farm, Kalikid Sur, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yun, sa lugar ni Idol Nestor. O si Kenneth Tata Ray Briones naman, Idol Mix. So sa susunod baka sakaling mapagbigyan natin. Si Ray, yun, si Mr. Ray. Ang ganda ng ano nito. Sentensyador naman or mananari. Sentensyador or mananari naman na magaling ang ayain nyo dyan. Pwede nating yayain yung mga magagaling na sentensyador. At si Rael Dani Muriel. Next time Idol, si Idol Carichua naman po. Pwede. At si yun, parehas lang. Wow, nice one Idol. Dami talagang natututunan sa episode na ito. Ayos. So ayan po mga senyores, at maraming salamat po sa lahat ng mga nagpaabot na kanilang shoutouts, at sa mga gusto pong magpa-shoutouts, i-follow nyo lang po ang ating page ng Larga na Podcast, at sa Facebook, Instagram, YouTube. Ayan po, pwede po kayong mag-message doon. Maraming salamat po sa inyo. So yan mga kaibigan, ang ating episode 43 kasama ang anak ng anak. anak. Ano ulit ang title natin? Apo ng anak. Tama ba? Apo ng anak ng agimat. Medyo nakakalimutan. Apo ng anak Diba? ng agimat. Apo ng anak ng agimat. So before we go, any parting words, any shoutouts, any acknowledgements, kung ano man, the floor is yours. Siguro shoutout na lang sa lahat ng mga classmate natin dyan. Yan. Siyempre pati yung mga boys ko sa farm, shoutout sa inyo. Kung di dahil sa inyo, wala ako dito sa Larga na Podcast. To my mentors, Boss Arnold, Nong Norman, Siron, hello, shoutout sa inyo. Siyempre to my lolo. Kung yung mga nag-push talaga sa akin dito sa sport na to, I owe it to all of you. Sana patuloy lang yung pagsuporta nila dito sa Larga na, tsaka syempre sa farm namin sa Agimat Game Farm. Open na kami for commercial. Yun lang naman. So, do you have a Facebook page para dun sa mga... Sa ngayon wala pa. Inaayos ko pa lang siya. Okay. But then, sooner or later, hanapin na lang natin Agimat Game Farm sa Facebook. Doon po sa mga gustong bumili ng breeding materials tsaka pang show, sino pwede lang i-contact? Kahit ako na lang, PM nyo na lang ako sa Facebook ko, Gab Revilla. Very easy to find. Ang profile picture ko, nagbibitaw dito pa sa Manila Arena. Bakit gusto mo lumalaban dito sa Manila Arena, Sir Gab? I feel at home I feel at home din Parang, kung nasa Cavite Coliseum ako, feel at home ako. Parang dito ganun din welcome with open arms, kumbaga. Kaya, babalik talaga dito sa Manila Arena. Okay. Ayos. Yan ano. Malapit na ako magpalaban.
Sabay ganun. Sige, Joke lang, kung joke kaya naman, susuporta. Yan Ganun si naman Sir tayo eh. Napakadali kausap. Oo. Doon po sa mga interesado sa mga bloodlines Yes. ng Agimat Game Farm, born and bred by Mr. Arnold de la Cruz. Siyempre quality yan. Yes, mismo. So, So, walang duda. Message nyo si Sir Gabri Villa sa Facebook at pa-isa-isa lang ha. Huwag yung marami. Oo, tsaka, Isa-isa lang, please. Tsaka, Hindi kaya ng inbox ko, may mga labag din ako. tsaka siguraduhin nyo na si Sir Gab yung kausap nyo, ha? Ayun Oo, lang. maraming scam ngayon. Tama yun. Mag-ingat po kayo mabuti. Kailangan, narinig nyo naman ang boses. Nakita nyo ang karakter. Pag hindi ganyan magsalita, huwag kayo maniwala. Hindi si Sir Gab yun. Ayan, so maraming salamat sa ating followers, Yes. subscribers ng Larga na Podcast. Ito po si Miguel Aviña, kasama. At ako po, si Churudi. Ayan, maraming salamat po. At syempre, maraming salamat din Salamat sa bisita din po. natin. Salamat din po. Thank you Thank very you, much, Sir Gab. At kita-kita tayo. Sa susunod na episode natin, ang episode 44, ang dami na. Kala natin hanggang episode 4 lang tayo. Akalain mo naka 44 na. So, abangan po natin mga kalarga na yung susunod nating guest. At syempre, bago tayo magtapos, maraming salamat po sa inyo. Thank you.